Sige po, sir. So, good afternoon po, sir. Yes, good afternoon. We are third year students from Technological University of the Philippines, majoring in Electronics Communication Engineering Technology. My name is Jamel Kamarudin po, sir. Jamaica? Yes, sir. Yes, si My name is Rosel Rada po. Rosel po. Rosel. Joshua Campos. Joshua. Jonard. Okay. So, as a part of our academic project po, sir, we are conducting an interview to gain valuable insight into the technical and operational aspects of broadcasting. We are truly grateful for the opportunity to speak with you today and greatly appreciate the knowledge you are willing to share with us. Yes. So, before we proceed po, sir, we would like to kindly ask for your permission to record this interview, sir. Yes, okay lang. Thank you po, sir. Yes, sige. Could you please introduce yourself po, sir? Yes, ako pala si Arsen Susdelia, isa po ko sa mga technician ng DZME. So, ako yung pinaka-head ng technical. So, ano din ako, masaya ako na kayong nandito kayo. Yes, Marami na pumupunta din. Yes, sir. Kami rin. POP din naman, POP, merong mga engineering din. Opo, sir. Sige. So, gaano na po kayo katagal dito sa, sir, sa company, sir? Yes, sir. Ako dito mag 15 years na. Oh, 15 years. Sobrang tagal na po pala, Tagal sir. na. Sasabi nga nila, pag nag-enjoy ka sa trabaho mo, i-love mo yung trabaho mo, magtatagal ka talaga. Yes, sir. Kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kabigat, kailang enjoy mo lang. Dahil kahit gano'n man kalaki ng kita mo ng trabaho, kinikita mo sa trabaho mo, i-pressure ka naman, baliwala sa iyo. Yes, sir. So, pag broadcasting kasi, enjoy lang, enjoy ka dito. Yes, sir. Okay. So, what makes you stay in the broadcasting industry for so long po, sir? And what aspects of the job keep you engaged, sir? Yun nga, sabi ko nga, pag kaya nagtagal ako dito, dahil nag-enjoy ako sa trabaho. At na-engage ako dito, sa technical. Sa Yes, sir. technical talaga, engineer department. Yes, sir. Doon ka talaga kami doon ako na-assign talaga. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Then, when do you typically operate po, sir? Kami dito nag-start kami ng 4 a.m. For aim, sir. Tapos mag-sign off kami ng 2 a.m. 2 a.m., sir. Yes, so 22 hours. 22 hours, sir. Ah, So, since nasabi niyo po na, sir, 22 hours lang po yung broadcasting niyo po, sir, is, sa, sa audience impact niyo po, sir, parang kaya po ba makover ng kinikita niyo po yung, sa studio expenses, yes, sir? sa ngayon kulang talaga. Wala po, Sa ngayon medyo kulang dahil nga, mamaya mayroon pa namang ibang tanong, explain natin kung bakit. Sa ngayon kulang talaga. Yes po, sir. Thank you, sir. So, Do you still engage with traditional or digital broadcasting? Sa ngayon mix kami. Mayroon sir. kaming digital, mayroon kaming analog. okay, So halo siya. yes, sir. With the rise of digital radio and streaming, how is AM radio adapting to stay relevant? Yes, relevant pa rin siya dahil may mga lugar pa naman din dito sa Pilipinas na radio station pa rin ang pinapakinggan. Mayroon namang mga lugar na hindi walang internet. So, lalo na yung mga matatanda, kahit may mga internet, matatanda sa radyo pa nakikinig. So, Opo, sir. relevant pa rin siya. Yes, sir. How do radio stations survive with the decrease of monetization in their industry due to the decline in listeners? Yes, oo. Sa ngayon kasi kailangan yung kulang nga talaga sa dahil nga so, yung sa social media. So ginagawa namin ngayon dito para kahit pa paano makasurvive yung station, dumidikit kami ngayon. Pinagsama nga namin yung social media at sa radio station. Yes, sir. Yes, para kahit pa paano kumikita pa rin doon sa sukbid. Yes, sir. How do radio station balance the need for effective advertising with maintaining listener engagement and avoiding excessive commercial interruption? Yes, oo, tama yun. Yun ang karamihan. Pag maraming commercial, karamihan iiwanan ka talaga ng mga listener mo. Yes, sir. So, ang ginagawa namin kasi dito sa mga radio station like sa amin, may specific time kami kung saan namin i-area yung mga commercial. Yes, sir. Halimbawa, at 12, 12:15, 12:30, 12:45, so every 15 minutes. Effective sa mga commercial, sa advertising, meron effective pa naman paano siya dahil
ang mga advertising naman, yung kapakipanginabang sa nakikinig. Yung pag nakikinig ka sa commercial na pinapakinggan, ito pala yun. Opo, sir. Ito pala yun. Ito pala, itong gamot pala nito, pwede pala sa ganito. Yes, sir. So, ano pa rin yung Opo, may- effective pa rin siya. Yes, sir. During when is the most challenges the time of technician? Ang pinaka-challenging sa amin dito is yung troubleshooting. Pag nagka-trouble ng transmitter, Yes. Yes, sir. yung pinaka-challenging talaga sa amin pag nagka-trouble na. How far those your coverage? Dito sa Metro Manila, of course, sakop namin lahat yon. So, mayroon ng mga dinatawag na dead spot area, is normal yun sa EM. Opo, sir. Cover namin yung Luzon, Visayas, Mindanao. Pero may mga part lang doon. So, May mga malayo part pa rin lang. Malayo. talaga, sir. Tumatawid kami ng dagat. Mamaya explain namin ng mga tanong pa man dyan mamaya kung bakit ang EM tumatawid ng, halimbawa sa mga China. Yes, sir. Abot kami doon. Yes, sir. May lugar sa Los Angeles na nakuha ang registration namin. May nag-email sa amin, yung registration niya nakuha namin dito. Sa Los Angeles, po, Yes, sir. America, sir. California. America. America, sir. Yes, yes. Layo, sir. Layo. Explain ko kung bakit kasi mayroon namang tanong dyan. Yes po, sir. Kung bakit umaabot doon ang EM. Opo, sir. Thank Do you, you sir. have anything planned to expand your coverage in the future? Yes. Sa ngayon, nag-umpisa na. Nag-umpisa na sa ngayon. Which area technician the most challenges in the signal coverage? Itong Pasig. Kasi dead spot area. Karamihan ng mga registration. Dead spot area ang Pasig. Dahil yung sa mga building. Yes, sir. Sa mga Tall building. buildings, sir. Unang-una makaka-block ng signal talaga yan. At saka, itong Pasig na ito. Pinaka dead spot area. Hindi lang naman sa amin, halos lahat ng radio station. Alas Okay, lahat po, that's sir. Pero lang kung ang transmitter nila is banda doon sa may Antipolo. Antipolo, sir. Kasi papunta dito sa kanila. Opo, sir. Pero dito naman sila mawala. Yes, sir. Sa amin kasi Bulacan, kaya ang dead spot area namin is dito, Pasig. Dito. Mabasik po, sir. And what do you do to ensure optimal signal coverage without causing interference in the near station? Yes, kailangan dyan yung grounding system. Grounding system, sir. Yes, grounding system. Kailangan magandang grounding system mo. At saka para hindi siya magkaroon ng interference sa ibang station, kailangan yung tuning unit mo is nasa tamang tono. Dahil pag naiba yung tono nun, magkakaroon siya ng interference sa ibang station. Ganon din sila sa amin. Yes, sir. Other than nearby station, what are the other common sources of interference that affect your broadcast? Ang pinaka-common talaga is halimbawa yung tuning unit is nagkaroon ng defective na. Papasok yan sa amin. Yes. So, papasok. Yan talaga pinaka-common. Tapos, paano namin ibablock ngayon? Mayroon kami, may tinatawag ang EM broadcast na rejection filter. Yan yung nagbablock ng mga ibang signal ng mga malapit na station. So, para... Katulad sa amin ngayon, ang kalapit namin is Double B at saka sa ABS-CBN. Yes, sir. Sa 30. So, yung rejection filter namin, nakatune yun para ma-block yung frequency ng channel 7 Yes, ng size 30. Opo, sir. So, yan tinatawag na rejection filter. Yan ang trabaho niya. Para wala pong interference. Hindi wala siyang interference. Hindi siya makakuha ng interference Yes, sir. tuloy-tuloy. Kasi may nagbablock ng signal sila doon sa mga lapit na station. Yes, sir. And how true is that transmission for AM station is smooth when the ground is wet? Yes, pinakamagandang. Ang EM, ito yung sinasabi ko na bakit tumatawid ang EM ng ibang lugar, ibang nasyon. Ang EM kasi, nag-transmit through ground. Yes. Ground wave siya. Sa FM kasi, skywave. Yes, sir. Kaya, ikumpara natin ang signal ng EM at saka FM, mas malinaw ang FM. Yes, sir. Kasi malinis ang ere. Sa ground kasi ito yung tapunan ng mga dumi ng signal, ng audio signal. Opo, Ito yung tapunan. So, hindi naman ganoon din kasama din. Pero,
i-compare talaga natin sa FM is malinaw ang FM. Yes, sir. So paano siya maging para smooth? Kailangan talaga diyan ang EM kasi nabubuhay sa grounding, yung efficiency grounding system. Yes, Kailangan sir. maganda, kumpleto. Yes, sir. Oo. Halos million ang nakalagay na mga tanso diyan yung grounding system niya. Yes, sir. Tanso kasi nilalagay diyan. Opo. So nakalatag lahat yan doon. Kaya doon nagmi-maintain siya sa pamamagitan ng grounding system kung gaano kaganda. So, kaya po pala tumatawid ng... Kaya tumatawid siya kasi ang EM kasi sa to ground wave, Yes po. tumatawid siya ng bundok. Opo, sir. Pero pag matataas ng bundok, black na rin siya. Di na kaya, sir. Di na kaya. Mm. Kaya yun ang kaganda. Ang kaganda sa AM dahil yung propagation niya malapad Opo, kaysa sir. FM. Yes, sir. Sa FM, Ano lang po? pag 25,000 watts sila, siguro hanggang Batangas, hanggang malayo na siguro hanggang Bicol, ganyan. Opo, sir. Hanggang doon lang sila, pero malayo na ng Bicol Opo, hindi na kaya. Pero sa EM, kayang-kaya, kahit Kayang- 15 yan. Yes, sir. Kahit kaya talaga papuntang ibang bansa, sir. Yes, kaya ang EM mas malawak yung propagation. Yes, sir. Pero kumpara naman sa audio quality, mas malinaw naman ang FM. Yes, sir. Kasi nga ang skywave siya nagtatransmit doon siya sa taas nagtatransmit ng signal. Yes, sir. So mas malinaw yung FM. Okay, sir. What are some of the equipments used by radio station to improve the reach of your signal and overcome obstacles? Equipment, wala eh. Pwera lang kung mag-raise ka ng power. Magtataas ka ng power. Mm-mm. So equipment, wala siya. Itataas mo na lang yung power mo para ma-reach mo yung Destination, sir. ang distance niya. At saka yung obstacle, kaya niyang lusutin yan. Ganun po pala, Kaya niyang sir. lusutin niya. Halimbawa sa atin ngayon dito, napakarami ng halimbawa, sari-sari lang, merong cellphone, Opo, sir. marami ng maraming magbablock dyan. Opo, sir. Kung mahina ang signal mo, mabablock ka na kasi halos magkapare-pareho na ito ng frequency. Opo, So sir. yung mga frequency, Magsasagapan na po, sir. magkabanggaan na yan. Opo, sir. Pero kung mataas ang bato mo sa transmitter mo, halimbawa gawin mong 25-30. So yung may nakaharing man dyan, mga obstacle kung ano man yung mga frequency na nandyan sa ere, kayang lusutin Kayang yan. lusutan, sir. Yes, yun ang trabaho ng transmitter. Okay po, sir. Thank you, sir. And paano nyo po pala monitor and ina-adjust yung broadcast signal levels nyo during live broadcast po, sir? Yes, paano namin ma-monitor is sa tuner. Tuner, Yung sir. tuner Yes, sir. radio. Opo, Doon talaga kami nagmo-monitor. Yung monitor and adjust po. Adjust. Yes, Pag-adjust naman, nasa technician yan kung halimbawa, call ng technician yon. Mm-mm. Halimbawa, ito, medyo ng overmod kami So, ibig sabihin, mataas yung audio mo, bigay mo, mag-a-adjust ka na dito sa tinatawag na console. Console, sir. Yung console naman yun yung pinaka main input and output audio. Yes, sir. Yan yung tinatawag ng console. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung console namin. Thank you, sir. So, doon. So, call ng technician yun na, ito, nag-overmod na ako, kailangan magbawas ako ng audio. Para stable yung, Opo, sir. yung quality ng signal. Opo, sir. Tapos dadaan pa sa audio processor na tinatawag, doon talaga lalong gaganda ang audio natin. Kaya po malinaw, Stable, sir. quality signal sa audio processor. Yun ang trabaho ng audio processor. Yes, sir. Thank you, sir. So, dito naman po is, how do you manage the maintaining audio quality po, sir, para po ma-process yung pre-recorded segment niyo po para ma-ensure yung consistent ng sound quality, sir? Yes. Same pa rin, doon pa rin sa technician on duty, call niya pa rin para kung halimbawa, katulad si Darby ko, pag halimbawa, naka-monitor naman siya lagi, naka-overmod na ako. So, kailangan ako magbawas dito ng audio input niya, audio output niya. So, para ma-maintain yung audio quality, call ng technician lahat yan. Kasi doon siya mag-adjust doon sa console natin tinatawag. So, parang same lang po pala yung live tas pre-recorded Yes, po, same lang yan. Kasi ang magkakaiba lang is, pwede mo siyang i-edit, pag pre-recorded, pwede mo siyang i-edit. Pero pag i-ring yan, halos same lang yan. Same lang, sir. Yes. So, ano po pala yung mga backup systems niyo po or protocols para po
in case na magkaroon ng power outage or equipment failure po, sir? Yes, sa amin meron kaming generator. Generator, May genset sir. kami. Tapos sa transmitter naman is meron kaming backup na transmitter. Mm. Sa in case man masira yung main transmitter, meron kaming backup na transmitter. Mawala man ang power, ang power interruption, is meron naman kaming genset. Tuloy-tuloy, kailangan tuloy-tuloy. Pag sa broadcast, walang burnout. Ah, yes, sir. Burnout, kailangan gawa ng paraan. Gawin talaga, sir, para di po napuputol yung Yes, sir. kasi yung mga listener nag-iintay na eh. Opo, sir. So, ano po, sir? Ano po yung mga equipment na lagi pong pinapalitan, sir? Sa hindi naman lagi. Kasi taon din naman eh. Basta ma-maintain mo lang na maganda equipment mo. Ang sa ngayon, computer, siguro din sa Computer na lang po, computer sir. talaga. Halos taon-taon magpapalit ka kasi nga, ina-update eh. Yes, sir. Yung computer. Ang pinaka talaga, computer. Computer lang po, sir. And how often do you perform maintenance checks po, sir, between the studio and transmitter po, sir? Yes. Sa amin kasi yearly general training kami yan. Yearly po, sir. Pag during sa mahal na araw. Ah, yes, sir. Kasi after yan eh. Opo, So sir. lahat bubuksan namin lahat ng transmitter. So maintain namin lahat yan. Check lahat. Tapos linis lahat ng equipment. Tapos sa transmitter naman, ganun din. Same ng studio and transmitter. Mm. Sa ano po yun, sir? Sa studio and sa transmitter po, ano po yung laging nagkakaroon ng problema, sir, na equipment, sir? Ang sa studio, ang laging nagkakaroon ng problema dito si madalas yung signal ng internet. Internet, sir. Yes, yun talaga. Oo, sir. Kasi ang dami sa amin kasi dito, ang audio namin, katulad sa amin, ang transmitter namin nasa Bulacan. Dati ang ginagamit namin STL. Still, So, sir. studio transmitter link. Ngayon naka-IP audio na kami. IP audio na, sir. Kaya pag ang pinakamalimit talagang problema namin dito, pag nagloko yung internet, wala na kaming audio doon. Yes, sir. Kaya yun ang ano namin. So, sa transmitter tower niyo po, Sa sir? transmitter, ang pinakamalimit din na masira doon is yung tinatawag namin na RF amplifier. Yes, sir. Kasi yun ang yes, yung pinaka yun kasi nagsusupply ng watts ng transmitter. Supply siya. So, halimbawa ngayon, nag-fluctuate, masisira agad yung tinatawag na transistor, MOSFET transistor. Yes, sir. Kaya yung MOSFET. karamihan talaga ang masisira. Opo. Thank you, sir. Para sa iyo, sir, ang radio station is already a dying industry na po. Hindi naman, pero siguro nabawasan. Pero hindi naman siya tuloy na as in dying na siya, hindi naman. Nabawasan ng gagawa nga sa. Pero ano naman katulad na sa amin ngayon, isinasama talaga namin lahat namang registration. Lahat ng registration idinidikit sa SOCMED talaga. Kasi Yes, sir. kailangan magka-partner tong dalawa ngayon. Opo, sir. Pero sa tingin niyo po, sir, in the future po, sir, indying pa rin po ba siya or ongoing pa rin po sa future Gawin pa generation? rin. Talaga, hindi mawawala talaga siya. Hindi siya mawawala kasi mayroon pang nakikinig sa radyo eh. Yes, sir. Mayroon pang nakikinig sa radyo. Helpful po kasi, sir. Oo. Kahit yung mga ano po, sir, yung mga nasa dagat, sir, yung mga Yes, yung mga sa dagat, isa yon. Sa mga sasakyan, sa jeep. Opo, sir. Sa mga taxi, sa mga transportation, radio pa rin. Radio pa rin sila, sir. Yes, oo. Do you think AM station are still a good business today's market, given this time that we have a lot of alternative media sources? Kumit ka? Sa tingin niyo po, sir, yung AM station po is okay pa po ba siyang business sa Ngayon? Oo, siguro. Andyan pa rin. Okay pa rin siya. Bawas nga lang ngayon. Di katulad noon na lahat ng mga advertising sa radyo talaga pumupunta. Ngayon kasi karamihan sa SOCMED na. Opo, sir. Social media na. So, andyan pa rin ano pa rin siya. Okay pa rin siyang business ng radio station. So, what are your recommendation for us ECET students who are planning to work in this industry? Yes, ito pinakamalagalay ko sinasabi. Kung gusto niyo magtabo sa broadcasting, gusto niyo talagang kayo, yung bang kasi meron kasi iba kasi pag wala kang alam, tapos baguhan ka lang, ina-underestimate siya eh. Opo, So sir. para hindi nila kayo maging ma-underestimate, mag-aral kayo ng troubleshooting. Yung audio video, yung sa mga TV, radio, yung sa Yes, sir. sa mga Parang TV. nagiging malabo yung TV, sir. Yan, basta sa mga shop, Opo, sa sir. mga electronic shop. Yes, sir. Kung mayroon kayong pagkakataon, mag-aral kayo doon. Kung gusto niyo magtapos sa broadcasting.
Kasi pag pumasok na kayo doon, kung ano yung natutunan nyo doon sa pag-troubleshoot, same lang yan sa transmitter. Oh, same lang yan. May idea ka na. Hindi ka na mangangapa, "Ay, ano ba tong sira na to? Bakit na walang audio?" Yun lang, di mo na Yes, alam. sir. Oh. Pero pag mayroon kang idea doon sa electronic shop, idea lang. Manonood ka lang doon. Kung may kakilala ka, pwede bang pumunta ako dito, manood lang ako. Yes, sir. Nood ka lang. Bakit ba anong sira sa TV, anong sira sa radyo? Same lang yan doon sa transmitter pag na kayo. Okay po, sir. Sorry. Sige po, sir. You may go ahead po, sir. Okay, sige. Okay. Ay, ask ko lang po, sir, yung mga, may nag-OJT po ba dito sa company niyo, sir? Yes, oo. Meron pa kung gusto niyo mag-OJT, open kami sa OJT. Magpasa lang kayo ng appreciation. So, usually po, ano po yung mga ginagawa ng OJT po dito, sir? Dito, magko-observe kayo dito pa paano mag-operate talaga ng radio station. Observe lang po, Observe sir. kayo. Tapos, tanong kayo kung gusto niyo may malaman. O bakit ba ito nag-ooperate? Yes, sir. Pwede ganun siya. Okay po. Kung pag-OJT niyo dito, para na rin kayo katatrabaho kasi matutunan niyo talaga. Mm. Huwag kayo manya magtanong. Yes, so parang nag-ano rin po sila, sir, pag may kailangan i-troubleshoot, nagka-troubleshoot din Yes, po yung oo, OJT, ikaw. sir. Yes. Kung willing kayo. Opo, Pero sir. andun pa rin yung namin, yung i-guide pa rin kayo. Kasi Mag-guide lang. lalo na kuryente yan. Yes, sir. Sensitibo yan. Opo. Ito. Pag medyo alangayan naman, manood lang kayo, gano'n. Pero kung gusto niyo matuto, kung may nag-trouble dyan, kung kaya mo, gawin mo. Okay, sir. Oo. Thank you, sir. Okay. Sir, ma-recommend niyo po ba sa mga ACET students na sa future dito mag-work sa broadcasting? Yes, alam niyo kasi, ang broadcasting kasi, napakasimpleng trabaho. Mag-i-enjoy kayo. Pag nakapasok kayo ng broadcasting, hindi niyo naiiwanan. Hahanap-hanapin niyo pa. Yes, sir. Hahanap-hanapin niyo. Kasi, napakagaan eh. Nakaupo lang kayo, tapos pindot-pindot lang kayo. Nasiyagan na kayo. Yes, sir. Di ba? Di ka tulong, di ba? Nasa opisina kayo, piso kayo sa utak. Ano ba ito, Opo. mga papilis dito? So dito, basta katulad ng ganyan, upo ka lang. Pag sinyas ng commercial tayo, pindot ka lang. Pindot na lang, sir. Ganun ka kasimple. So, Dahil na kayo, mga engineering kayo. Opo, sir. Basta gawin nyo yung idea lang kayo doon sa electronic shop. Yes, sir. Malaking tulong sa inyo. Napakalaking tulong. Kasi pagdating sa transmitter, pag nagkaroon ng trouble, may idea na kayo. Kunting basa na lang yan. Alam niyo na kung paano i-trouble. Kasi may idea na kayo. So, yung sa mga yung sa mga workshop po, sir, may mga po ba yan? Parang FB page po para po, or any events na para maalaman po namin, pwede mo namin puntahan, sir, mga workshops, sir. Wala Recommendation kami po, sir. dito lang talaga sa social namin sa social media, wala kami pinopost na para malaman may mga events kami. Pero lang ina-announce ng mga anchor ay may Yes, sir. events meron. Okay po, sir. Ganun. And so, napag-usapan naman din po yung sa event. Are there any upcoming events, show, or features that you are excited to share with the audience? Events, wala pa sa ngayon. Wala pa. Shows, meron kaming mga niloloto na bago. Yung iba na i-air ng kailan ng i-air yung nakakaning Sabado. Meron. Meron, sir. Yung spoiler na lang yun, sir. Okay, sir. So, thank you po sa pag-interview sa Thank you. sir. Thank you. At sana'y nasagot pa yung mga tanong nyo. Opo, sir. Permission na lang po to record po ng pag paglibot po, sir. For Yes, oo. anong purpose Okay, naman. kung walang doon, kung walang tao ang course booth, pwede din pumasok. Okay po, sir. Sige. Okay, thank you, Tara, sir. okay. Dito, sir. Okay lang. Dito na tayo. Video ko lang ito. DCME. Tara. Ikot mo tayo. Dito sa newsroom muna tayo. Sila Donald. Ay, yes. So, may Good estudyante siya. afternoon po. So, ito yung newsroom natin. Ako, station manager natin, Sir Sarto. So, ito yung mga newscaster. yung head news sa newsroom namin, Joanna Lona. Umupo din yan Hello sa po. Pro Pinoy program. Pinoy Ano rin yun, 9 tot. 9 9 tot
10:30. Ay, PM po, Yes. sir, or AM? AM. AM, sir. Yes. Umaga, sir. Okay po, sir. may kaibigan ka. May mga kaibigan. Anong Oh. school? TUP Manila po. Ano ulit? TUP Manila. TUP. Yes po. Sige, tayo. Okay, thank you po. Dito, nanggagaling lahat ng news. Thank you po. Ayun, okay to. Wala ka doon, wala tao. So ito yung pinaka-main studio natin. Apo, sir. Dito, umuupo ang anchor natin. Dito po, sir, sa ano. Ito yung tinatawag natin na console. Ito, Mixer sir. console. Mixer console. Answer. So, yan ngayon, ang nakaprogram ngayon is, ano yan, Trozom yan. Ang studio niya nasa Antipolo. So parang may ibang studio pa rin po talaga, sir. So, kinukuha namin dito at nilalagay sa page namin. So, ito yung studio. Pinaka-main studio. May prompter po kayong ginagamit. Ito. Dito sa loob po, sir. Dito na po sa loob ng prom. Yes. So parang dito po yung mga script, sir. Dito nanggagaling lahat. Thank you, sir. Good afternoon po. Si Joey Nonag. Sa technical din siya. Yung console natin. Pinaka-main console natin. Ito po, sir. Tapos ito yung player namin sa mga commercial music. Ganun ang gagaling. Soknid namin, si Owen. Soknid namin. Si Maika naman sa ano yan. Ay, sige po. Ano po yung academic purposes mo po eh? Sa yung pinanggagaling lahat ng mga script ng mga news. Ito yung tinatawag natin na ano. Diva, dito nanggagaling audio na papuntang transmitter. IT audio dyan. IT audio na. So, Ay po, sir. through internet na siya. Pipiling po. Ay po, sir. Thank you po. Okay. So overall, yun na lang po lahat yun, sir. Yes, no? oo. Okay, thank you.